The Bible declares, Luke chapter 4, verse 18 to 19, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the miracle-working God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, maayong buntag sa tanang mga Cebuano di ari. Taas kamot. Wala na? Nakauwi na? Nandyan? Meron ba? Oh yeah, you are blessed. No? Mahal na mahal nila ang mga taga Cebuano eh. Okay, so, ngayon, naniniwala ko na ang Diyos kung paano kumilos, gumalaw kaninang umaga. So ngayon, tanghali, the same God nakikilos at gagalaw sa ating pong mga buhay. Amin ba? So by the way, sino pong gustong makarating sa Mindanao? Sino naman gustong ma-assign sa Mindanao? Kayo ha? Okay, so Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Sabi niya po dito, now these are the gifts Christ give to the church, the apostles, the prophet, the evangelists, and the pastors and teacher. Verse 12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be matured in the Lord. Sabihin natin, we will be matured in the Lord, measuring up to the full of complete standard of Christ. Okay, so, sinong natutuwa dahil meron siyang pastor sa kanyang buhay? O dumating na pastor sa buhay niya at sa pamilya niya? Amen ba? So, sinong makakapagsabi dito na simula nang dumating ang pastor sa buhay niya o dumating si Jesus sa buhay niya na bago ang buhay niya? Amen? So, o kaya naman yung mga young lady, dumating lang ang buhay niya, nag-iba na, no? Kasi sometimes yung taong minahal mo, natututong magmahal ng iba. Iyon. Di ba? So, okay, so, konti lang yung youth eh. Okay, so now, kaya, napakasarap na lumago, umunlad, tumibay ang ating pananampalataya. Sino dito gustong lumago at umunlad ang pananampalataya niya? Also, good morning din po sa lahat ng naka-online ngayon. So, kung paano kikilos ang Diyos sa lugar pong ito, sa inyo pong kinalalagyan, saan man kayong sulok ng mundo, kaya kayong abutin at pagpalain din ng Panginoon sa inyo pong kinalalagyan. So, manatili po kayo, makinig at naniniwala ako, dadaloy din ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. So, sabi po ng Bible, ang layunin ng Diyos kung bakit nagpadala siya ng mga manggagawa like pastors, evangelists, no? Ito po ay tutulong sa iyo at sa akin para i-equip ka. Tutulong sa iyo at sa akin para ikaw ay hubugin, para ikaw ay patibayin, para ikaw ay palakasin. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na spiritual growth. Ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sino po ditong gustong lumago sa pananampalataya muli? Okay. So, ang katulad po ng isang puno, hindi siya magpuproduce ng bunga kapag hindi niya naranasan ang paglago. Or else, walang puno na bumubunga na ito'y maliliit pa. Tama, mali? So, kailangan siyang lumago. Kailangan siyang yumabong ang kanya pong sanga nang sa ganon, mag-produce siya ng bunga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat may bunga ka. Ang mga lumalago sa pananampalataya ay nagbubunga, hindi nagbubunga nga. Okay? So, kaya po, napakapalad natin because merong regalo ang Diyos ng mga katulad po ni ulitin ko, Rev. Alice at mga pastors and leaders. Ito po yung regalo ng Diyos sa iyo at sa akin. Gagamitin ito para lumago ka, gamitin ito para hubugin ka. Amin ba? At para paghabang ikay hinuhubog, ikaw ay makapag-produce ng bunga, o meaning makapag-contribute ka ng encouragement para sa iba at makapagpalago ng pananampalataya din ng iba. Kaya napakahalaga nito sa buhay po natin. Ang isang Kristiyano na mabunga o lumalago, kailangan nagbubunga. Okay?
at mag-produce pa ng maraming bunga. Okay, how to experience spiritual growth? Paano tayo lalago sa tinatawag na spiritual growth ng ating pong buhay? So number 1, accept the correction of your leader. Are you willing to accept the correction? Yung sinabi ng leader mo, Brad, sis, huwag kang pahuli-huli sa Sunday service, ha? Ayun. Pag sa outing ang aga, pag sa date ang aga, pero pag prayer meeting late, see, sabihin mo, para sa'yo to. So, kailangan i-correct ka. Kailangan itama ka. Nang sa ganon, mahalaga yon sa buhay natin. There's blessing in correction. Kaya, Proverbs chapter 15 verse 32, if you reject correction or discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding, means you will be wise. Matalino ang isang taong tumatanggap ng pagtuturo. Matalino ang isang taong tumatanggap ng paalala. Naalala ko po si Peter. Peter ignored the warning ng Panginoong Jesus. The reason why 3 times, sabi niya ng Diyos sa kanya, bago tumila ako manok, 3 times mo akong itatatwa. So akala ni Peter, ang laban na yun, physical palagi. Hindi niya na laman na spiritual attack pala yung uri ng laban na yun. Bakit? Inignore niya yung warning ng leader niya o ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't ignore the warning of your leader or correction. Kaya dumating yung time, no? Inignore niya yun eh. Bakit? Kasi nasanay siya doon sa physical na uri ng laban. Kaya the moment na ikaw ay kinokorek ng iyong leader, ibig sabihin mahalaga ka at mahal ka niya. Pero magtaka ka pag hindi ka na ikinokorek ng leader mo. Baka may ikinokorek na siyang iba. Kaya sabihin mo, magpakorek ka na agad. Parang ganito sa mga in love, minahal mo at pinag-ubusan mo ng panahon, ibinigay mo yung best para sa kanya, pero natuto pa rin magmahal sa iba. Di ba? Ang hirap ng ganon. May mga time yung leader, talagang nandun yung ano niya, yung talagang buhos na buhos ang kanyang attention for you, na lumago at tumibay ka sa pananampalataya. Dahil sabi, sis, attend ka ng group natin na, attend ka ng Sunday service this coming Sunday. Then, pagdating ng Sunday, pagdating ng group, yung ina-encourage mo, yung dinadala mo sa church, yung tinuturuan mo, wala. Anong mararamdaman ng leader mo? Hello? Kung hindi intentionally yung pagkukorek ng leader mo, sasabihin niya, maimpyerno ka na nga. Pero but because yung passion and love ng leader mo, nananatili ka niyang i-correct, tinuturuan ka niya, no, hanggang sa ganon, lumago ka sa iyong pananampalataya. Proverbs chapter 2 verse 12, if you are wise and understand God's way, prove it by living an honorable life. Ayon. Kaya nga, sa atin, di ba? Yung bagong attend, yan, nandyan pa yung makamundong uri ng buhay. Pero habang tumatagal kang pumupunta sa lugar na ito, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Bakit? May leader na magpapaalala sa'yo, Brad, itigil mo na yung makamundong uri ng buhay. Sis, iiwan mo itong mga ganitong uri ng buhay. Ang gawin mo, sumunod ka sa Panginoon. At then, pag ginawa mo yun, mapapabuti ang buhay mo, pati pamilya mo. Amen? Amen ba? So prove it by living an honorable life, doing good works. Sabi natin, by doing good works. Alam ko na mga mabuting tao ang mga taga-Bawan. No? Pero alam nyo, the more na ito'y meron tayo sa puso natin, alam nyo, maraming tao nasa dilim. Maraming tao wala pang relasyon sa Panginoon. Praise God, pag nakita ito sa puso't buhay ng mga taga-J1 Bawan at some other towns, naniniwala ako, hindi sila makakatanggi na pumunta sa lugar na ito. Bakit? Ramdam nila na pinapahalagahan mo sila. Amen? Wala naman ditong mangiilad na, di ba? Sa wikang Bisaya is mangiilad. Means,
yung parang ganito, manghiram ng pera, nagpapakilalang Christian, after mahiram, wala na. So sabihin mo ulit sa katabi mo, be wise. Yan. Kaya, by doing good works with the humility that comes from wisdom. Matalino ang isang taong tumatanggap ng paalala at nagpapahalaga sa tinatawag na warning ng leader niya. Amen ba? Amen ba? Kaya pa? So, napakahalaga nito. Kaya napansin niyo po, bibigyan ko ng example sa Luke chapter 15, the following verses. Yung kwento ng dalawang magkapatid. Yung bunso, at sinabi niya isang araw sa tatay niya, Ama, kukunin ko na yung mana ko. Parang wala naman tagabawan na ganon. Nabuhay pa ang tatay at nanay, gusto nang kuhanin ang mana niya. Wala na. Hindi bagay dito yun Ang ganda ng church. Okay, wala. Now, sabi niya, Ama, kukunin ko na. Ito namang heart of father ay mapagbigay. Kumbaga sa ating panahon, binigyan tayo ng free will to choose, but dangerous. Pag ang napili mo ay maring uri ng buhay na tao ang sasamahan mo, hindi ka mapapabuti sa kanila. Pero pag ang napili mo ay tamang taong sasamahan mo, I tell you, mapapabuti ka. Kaya nung pumunta ka dito sa J1 Bawan, I tell you, hindi, gumanda lalo ang uri ng buhay mo at lalo pang pagagandahin ng Panginoon. Amen? Because of correction. Now, eto ngayon. Verse 17, na-realize niya. Because umalis siya sa piling ng tatay niya, kinuha niya at dinala niya yung mga ari-arian niya, at ginamit niya ito sa maling uri ng pamumuhay. Bakit? Walang nagko-correct. Hello? Some of you, ilan na yung young people dito? Ewan ko ba? Bakit ba itong may mga tayo, I know hindi ito dito. Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi nung isang nakausap ko, na isang youth, kasi naman Reb, wala kasing pogi sa church namin. Sa kabilang walang maganda. Sabi ko, baka naman nakapikit ka. Ano? Kasi ang mindset palagi, gwapo at gwapa. Ang gusto palagi. Alam nyo, kahit bigyan ko kayo ng tip, hindi naman masamang pumili ng gwapo at maganda. Pero bigyan ko yung tip. Ang piliin nyo yung marunong magpakorek sa leader niya. Meaning, merong siyang Diyos sa puso niya. Yung mas mahal si Lord kaysa sa'yo. Pag yun ang natagpuan mo, nako, sisiguraduhin ko sa'yo, magiging masaya ang pagsasama ninyo pag nagkatuluyan kayo. Bakit? Gwapo nga, maganda nga, pangit naman ang ugali. Lalo na pagpalaaway sa ginikanan. Anong ginikanan nga? Sa mga magulang. Yon. Pag ang napili mo ay mapagmahal sa magulang, yun ang masarap makasama sa habang buhay. Bakit? Hindi ka niya aawayin. Kasi kung ang inaaway niya ang nanay niya, darating yung time, ikaw hindi niya kadugo, nagawa niyang awayin. Di ba? Kung nagagawa niya ang nanay niya, kadugo niya, laman at dugo niya, nagagawa niyang awayin, ikaw pa kaya? Hello? Tip lang yon. Now, kaya magpakorek kayo. Pag sinabi ng leader niyo, youth, wag yan, pumili ka ng iba, wag lang yan. Hello? Baka sabihin na hindi nala ko atin, pati buhay ko naman ito, bakit pinakikialaman? Oh. Hindi naman sa pinakikialaman, itinatama ka lang. Bakit? Masakit sa amin as leader na makita ka isang araw malungkot at nasaktan ka. Bakit di makatugtog? Nag-break po kasi sila. Bakit di makasayaw? Bakit di makapagpakanta? Kasi yung kanyang mahal, natuto po siyang magmahal ng iba. See? Di ba sabihin, noon pa sana naramdaman mo na. Sa larong basketball, pag alam mong pinaglalaroan mo na, bitawan mo na. Amen? So ngayon, tuloy ko dito. Itong bata, dahil sa ayaw niyang i-correct, umalis sa piling ng ng tatay niya. At dumating yung time, imagine, sabi niya, na-realize niya ngayon ang halaga ng correction. Sabi niya, sa loob ng aming tahanan, yung even the servant namin, masarap ang pagkain. Samantalang ako dito, mamamatay sa gutom. Napansin nyo? Minsan ang tao, kung meron ng masakit na pangyayari, saka palang maaalala.
ang kahalagahan ng koreksyon. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang intayin na masaktan ka pa. Magpa-correct na agad. Iayos agad. Amin ba? Tanungin yung mga nanay dito na pinagpala sa kanilang partner. Kung nakalakay sa Biblia, baka nagpalit na rin sila. So now, just kidding. Now, napansin nyo, sabi nung verse 17, when he finally come to his senses, he said to himself, at home, even the hard servant have put enough. Imagine mo. Samantalang ako dito nagugutom, mamamatay sa gutom. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against you, both heaven and you. Na-realize niya ngayon, yung sinasabi ng tatay niya, yung ipalala ng tatay niya ay mahalaga. Bakit? Ang masakit nito, sa kanya na-realize na mahalaga ang correction ng father niya nung wala na ang mga bagay na ipinagkaloob sa kanya. Hello? Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag mo nang intaying maubos pa ang meron ka bago ka maituwid. Dahil whether you accept or not, tutuwid ka rin. Hindi yata nakuha yung joke ko, pang matalino lang kasi yon. Okay, walang magpatawa. So, masaya po tayo kasi this is Word of God. No? Kaya nga, eto na ngayon, sabi niya, I'm no longer worthy of being called your son. Nagkaroon ngayon siya ng spirit of humility. Nagkaroon siya ng spirit of acceptance. Ganon niya pinahalagan yung correction. Please take me on as a hard servant. Ay simpre naman, tatay, hindi siya papayag. Kaya napansin nyo, sa ministry, once na tumawag ka sa leader mo, anumang oras, darating siya para sa'yo. Naalala ko po isang assistant pastor ko, sabi niya, mahalaga sa kanya ang biological family. Pero sabi niya, masigit na mahalaga at doon niya mas lalong naintindihan ang kahalagahan ng spiritual family. Bakit? Sa kapatid ka tumawag, pag malayo, sabi niya, walang maiwanan dito sa bahay, bukas na lang. Pero tawagan mo ang leader mo kahit gabi. Anong oras yan? Anumang sitwasyon ka, darating yan para sa'yo. Bakit? Mahal ka niya. Kaya mahalin mo ang nagko-correct sa inyo. Amin ba? Nalala ko po isang youth namin, nasa point of death siya. Tumawag kasi, sumabog na yung kanyang appendicitis. You know, siguro mga 30 minutes dapat takbuhin mo yun. Tinakbo ko lang ng talagang pinakamabilis kasi 2:00 na madaling araw. Kakuntenta ako sa kalsada. Ang bilis ko talaga. Then, pagpasok dun sa, diretso agad sa operation kasi nasa point of death siya. No? Alam nyo, after na maoperan siya, praise God, ngayon, one of our musician ngayon. Bakit? Kasi tinanggap niya yung love ng ating Panginoong Hesus at natuto siya ngayon na magpa-correct sa kanyang leader. Now, eto yon. Pagdating doon, nakita ngayon ng tatay, his son, sabi niya, said to him, Father, I have sinned against you, both heaven and you, and I'm no longer worthy of called of being your son. Sabi niya, ito yung puso ng leader handang tumulong sa ikabubuti ng kanyang anak sa pananampalataya. Kaya nga, masarap talaga na merong nagko-correct sa atin. Kaya, ito namang, sabi niya, but his father said, sabi sa kanyang katulong, quick, bring the penance rule in the house. No? Ito po pala yun. Pag nagpa-correct ka, hindi ka lang natututo, kundi may inihanda pa pala ang Diyos para sa'yo. May inihanda ang kanyang tatay na hindi niya yun alam. And then, makukuha niya lang yon pag tinanggap niya ang correction. Sino pong gustong makuha ang inihanda ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay at inihanda ng leader mo? Alam mo, inihanda ka ng leader mo, dadaling ka sa isa-isang baryo o sa isang tahanan, may kanya-kanya kayong pagdadalan. Di ba blessing yon? Na dati nakikinig ka lang, pero nung nagpakorek ka, ngayon ikaw na ang tagapagturo? Sino pong gustong ganon? Amen ba?
Kaya, ganun po, inihanda ka ng iyong leader. Kaya ngayon pa lang, magpakore ka na. Gusto mong magamit ng Diyos mightily ang buhay mo. Ngayon pa lang, magpaayos ka ng todo sa leader mo. Bakit? Pasalamatan mo habang kasama mo pa sila. Kaya always thankful to the Lord dahil meron kayong Rev Alice. No? Na imagine, iniwan yung business para sa ministry and para sa inyo. Ibig sabihin, mas mahalaga kayo sa Kanya. Kaya naman, ganun din nyo sila minamahal and the family. Okay, so second thing, paano lalago sa spiritual? Obey the instruction of your leader. Kanina, yung correction, tanggapin mo. Pangalawa, matapos kang i-correct, sundin mo ang iuutos sa'yo. Sino gustong magamit ng Diyos mightily? Ang mga tao pala na susunod sa utos ni Lord. John chapter 14 verse 23, sabi niya dito. John 14:23, Jesus replied, "All who love me will do what I say." Meaning, ikaw ay handang sumunod sa Panginoon at sa leader mo. Sino po ditong handang sumunod sa Panginoon at sa leader niya? May kanya-kanya kayo, di bang life group? No? So, just follow the instruction of your leader. Sabi niya, "All who love me will do what I say. My Father will love them." Wow. Ulitin ko, sa mga sumusunod sa Panginoon at sa kanyang leader, mamahalin ka ng Panginoon. And we will come and make our home with each of them. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, follow my commandments. Sino po dito nagmamahal sa Panginoon? Sabihin mo, sunod na. Okay? Nung sumunod si Abraham sa Panginoon, yung wala sa kanya, natanggap niya. Ulitin ko. Nung si Abraham po ay sumunod sa Panginoon, hallelujah, kapag pala ang taong masunurin sa Diyos, everything na baog sa iyong buhay, baog yung cell group, baog personally, I believe once na meron ka sinusunod na salita ng Diyos, kayang gawin ng Diyos na i-multiply ang mga bagay na kukunti sa iyo once you obey and respect your leader. Amen? Kaya si Abraham, naranasan niya yon. At ngayon nga, we have the Abrahamic calling na dinadaanan natin at tinatayuan natin. Kaya naranasan niya yon sa buhay niya. Nung si Noah sumunod sa Panginoon, pamilya niya lang ang naborn again. Gusto mong maligtas ang pamilya mo? Sino dito po yung hindi pa Christian lahat ng family? Taas kamay. Madami pa po pala. Sabihin mo ulit, sumunod ka lang sa Panginoon at sa leader mo. Value the instruction of your leader. No? And love them. Kaya nga, nung sumunod si Noah, ganon, pinagtawanan, di bali ng pagtawanan ka. Ang mahalaga, madala mo naman sa paanan ng Diyos ang iyong pamilya. Ma-connect mo sa Diyos ang iyong pamilya. Di bali na magtawa sila ngayon, pinupulaan ka at nilalait ka ngayon, pero darating yung time, ikaw naman ay magsasaya sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Amen? Ay kasarap na ang pamilya natin ay madala natin sa Panginoon lahat. The reason why, once a week umuwi po kami ng Mindoro para ma-share ang gospel. Bakit? Noong wala pa ako sa Diyos, pag umuwi ako, ang dala ko'y alak para mag-inuman ng barkada at mga kamag-anak. Pero ngayon, pag uwi ko, alak ng salita ng Diyos na nagbabago ng buhay, hindi nakakalasing, kundi nakakabago ng buhay. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Nung si Ruth sumunod sa Panginoon, hallelujah. Di ba? Yung kwento ng buhay ni Ruth. Dati namumulot lang siya ng mga nahuhulog na mga uhay. Praise God. Sumunod siya sa kanyang mother-in-law sa instruction niya. Sige, dyan ka lang, mamulot. And then maligo ka, dyan ka tatabi sa paanan. Ba, grabe, no? Sinunod niya lahat ng utos ng nanay niya, ng biyanan niya. Dumating ang panahon, yung lugar na dating pinamumulutan niya ng mga nalaglag na uhay, na mga nalaglag doon sa nag-aani, naging pag-aari niya, pati ang may-ari pag-aari niya. Hello? Hello? Di ba? Sabihin mo, gusto mo magkaroon ng pag-aari? Sunod lang. At doon nagsimula eh. Di ba, even dumatid na sina Obed-Edom at sina David na ito hanggang sa lahi ni Jesus Christ. Why? Because merong root na sumunod sa mother-in-law niya na instruction niya. Hello? Imagine,
Ang sakit na sitwasyon, kailangang namatay yung asawa ni Ruth. Pero yung pala, doon magmumula ang lahi ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sige, palapanan natin si Lord. Eto, bigyan ko kayo ng example. Yung warning. Nung si Jonah, inutusan naman ng Diyos. Nung sumusuway siya sa kalooban ng Diyos, ano nangyari? Dumating ang bagyo. Sabihin mo sa katabi, may bagyo ka ga? Or binabagyo ba? Baka kung merong bagyo na dumarating sa buhay mo, baka meron kang sinusuway. Amen? Then, nung nandun na siya, biglang lumitaw. Kahit tulog ka, ang bagyo makakapag-direct ng buhay mo. Ang bagyo, magiging daan yon para daling ka sa destinasyon na inilaan ng Diyos para sa'yo. Imagine habang hindi siya nagdidesisyong gawin ang kalooban ng Diyos, palakas ng palakas ng palakas ang bagyo. At kailangan na siyang itapon. Pag sumunod ka sa leader mo, may itatapon ka. Hello? Pangit na uri ng ugali. Kailangan nating iwanan. Magkaroon tayo ng passion for the lost. Hello? Kaya nung habang nandun siya, pinipilit niyang mabuti. Palakas ng palakas ng palakas ang bagyo. Pero pumayag siyang itapon sa dagat, biglang pumayapa ang dagat na yon na kanilang sinasakyan. Alam niyo, pag nagkaroon tayo ng spirit of disobedient, ang mahirap na madamay pamilya natin. Hello? Ngayon, nung si Jonah naman nagdesisyong gawin ang kalooban ng Panginoon, hallelujah, Jonah chapter 3 verse 1 to 2. Sabi niya, then the Lord spoke to Jonah a second time. Sabi natin, second time. Ikaw, ilang time ka nang nangungusap ang Diyos sa'yo? Hello? O nag-Jonah ka lang, sasabihin ko sa'yo, hindi mawawala ang bagyo. Pero pag nag-decide ka, imagine may second time na binigay ng pagkakataon si Lord. Si Sapphira hindi binigyan ng second time. Si Saul, hindi binigyan ng second time. Praise God, si Jonah binigyan ng second time. Ikaw, ilang second na, ilang times na binigay ng Diyos sa'yo? Hello? Di ba? Buti na lang, mabiyaya ang Diyos. Sa Old Testament, the more na nagkasala, patay agad. Nalala ko yung sa Leviticus, yung mga may sakit, hindi makapasok sa templo. No, pag may galis, hindi pwede. Sabi ng King James, yung mga pandak, hindi rin makapasok. I think 1820 o 2018 ng Leviticus. Sa King James Version, yung mga maliliit, yung kulang sa height, hindi pinapapasok sa templo. Yung may sakit, hindi makapasok sa templo. No? Ang masakit nun, even the flat nose. I-search mo yung flat nose sa inyong lalabas yun sa King James Version. Sa bahila ng isa ay hilahin mo na kahit na nakadapa yan, dapa na nga. So, imagine ganon. But praise God, more than 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross of Calvary para lang maibigay sa iyo at sa akin ang kapatawaran at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya sumunod ka na. No? Kaya napansin nyo yun sa Old Testament na even during that Christ, sa Acts chapter 3, yung lumpo, hindi pinagaling yon ni Christ during that time. 44 years according sa Acts na may naglumpo siya at namamalimos. Pero nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, di ba sabi niya, greater things we will do in the name of Jesus. Kaya nung sina Peter nando sa templo, nakita niya yung lumpo na to. Look at me. Ang mindsetting ng lumpo, lilimusan siya. Bakit? Nasanay na siyang laging nangihingi. Pero meron akong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Tayo! Hallelujah! Biglang nakatayo. Bakit?
Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon Yesus, yung lumpo, gumaling, lumaya. Kaya sa oras na ito, bawat susunod na anak niya, gagamitin ka ng Diyos para magpagaling ng may sakit at karamdaman. At ang tao na ito, si Jonah, balik ko dito. Second time around, sabi niya, get up and go the great city of Nineveh. Ilan sa ating barangay, ilan sa probinsya ng Batangas, nakaabot sa pansin ng Diyos na suko sa langit ang kasamaan. Kaya pala ang Diyos nagpapadala at nagbibigay ng instruksyon na sumunod si Jonah. Dahil sa lugar na yon, may gagawin ang Diyos. Kaya nung sumunod siya, kinausap ulit siya ng Panginoon. Hindi nagbago yung pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Ang masakit lang, isang leader o isang lingkod ng Diyos lalayo at tatakbo sa kalooban ng Panginoon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag mong gagawin yan. Para hindi ka bagyuhin. Sunod lang. Eto na ngayon, verse 3, chapter 5. Chapter 3, verse 5. Anong nangyari? The people of Nineveh believe God's message. Imagine, naniwala yung mga tao. Bakit? May isang Jonang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang dami pang barangay na hindi pa natin nadadala sa lugar na ito. Bawat hakbang mo sa kalooban ng Diyos, maaring Nineveh ang kapalit nito. O isang pamilyang punong-puno ng dilim, isang taong walang direksyon ng buhay. Pero kapag sinunod mo ang instruction ng leader mo, sige, mag-share ka dito. Ikaw ang pumunta doon. Ikaw ang pumunta dito. Pag ginawa mo yun ng buong puso, I tell you, ang Diyos ay matutuwa sa iyo kapag ginawa mo ang mga bagay na pinapagawa sa iyo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpapakita ng pag-ibig mo sa Kanya. At ganun din, the more na sinusunod mo ang Panginoon, sundin mo rin ang leader mo. Dito, ang leader nyo si Reb Alice. No? At ang mga pastors, assistant, and then the life group leader. Kaya, makinig saan kayo belong na a group. Sunod lang. I tell you, pag ginawa mo yon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, may kalakip na pangako. Ano yon? Ang pangako niya, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pa nakikita ng iyong mata ni sumasagi sa isip mo ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. If you love Jesus, no? If you love God, again, yung mga hindi mo pa nararating, mararating mo. Yung hindi mo pa natatanggap, matatanggap mo. Kaya yung mga single dito, bago magtapos ang taong ito, magkakaasawa ka rin. Parang ayaw nyo yata. Di ba? Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa, alam nyo, ni minsan hindi sumagi sa isip ko na mapupunta kami ng Mindanao. Alam nyo kung bakit? The more na kami po ay naglilinis sa Maine. Janitor po ako dati sa Maine, sa totoo lang. Driver po. Nung ilang mga kapatiran natin, inihahatid namin dito pagka anniversary, ganoon, doon sa Manghinaw pa. No? Naghahatid kami dito. At maybe hindi na alam ng iba, marami ng bago eh. So ngayon, ganun po ang gawa namin. Kami pag nasa stage, takbuhan kami, nagaganyan. Sabi, kunyari, nagtuturo kami. Sabi ng isa, ikaw dadalhin sa Europe, ikaw dadalhin sa Amerika, ikaw dadalhin sa Canada, at kung saan bansa sinasabi. Pagtapat sa akin, sabi niya, ikaw, bro, dadalhin ka sa Mindanao. Sabi ko, galit ka? Kayo isa international, bakit ako sa Mindanao? Sabi ko, daming-daming lugar na pwedeng dalhin. Sa Mindanao pa? Pero praise God, hindi ko pinagsisisihang pinadala ako ng leadership sa Mindanao. Hello? Bakit? Kasi yung hindi ko nararanasan sa ibang lugar, doon ko naranasan. Nung kami po ay nagbi-business, hindi ako nakabili ng bagong sasakyan. Pero nung sinunod ko ang leader ko, pinapunta kami sa Mindanao, may nagbigay ng bagong sasakyan. Pero di ko business is maganda po yun, ha? Don't misinterpret me. Hindi ibig sabihin pag walang business hindi makabili sa sasakyan. No, hindi yun ha. Ang point ko is, hindi ko naranasan agad yun noon. Pero nung sumunod ako, bakit? May inihanda na pala ang Diyos doon. Kung hindi ako pumunta doon, wala tayong 22 churches ngayon sa Mindanao for the glory of God.
So nag-umpisa sa maliliit na bata. Tinaga namin yung mga bata na yon. Ngayon, yung karamihan doon, mga pastors na sinesend ko sa iba't ibang lugar. And nakapagsend na ako sa Bisaya, sa part ng Iloilo, na mga youth lang, mga pastors natin doon na pinadala. Bakit? Natutunan nilang makinig at sumunod sa leader nila. And praise God, ngayon, may JA1 Iloilo City tayo ngayon. For the glory of God. So, nag-aaral lang iba doon. 4 na youth galing sa amin pinadala ko doon. Nagtayo sila ng church. And now, praise God, mag-iisang taon na ngayong October. Pupunta po ako doon para i-celebrate ang unang taon ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. Woo! Sabihin mo sa katabi mo, susunod ka na. Okay? So, ulitin ko, ang pagsunod mo sa iyong leader ay susi ng tagumpay, susi ng masaya at mapayapang buhay. Bakit? Yun ang kahalagahan ng may leader na sinusunod. No? Pinapahalagahan mo ang leader mo. Yung paalala niya, nilalagay mo sa isip at puso mo. Pag ginawa mo yon, ulitin ko, bubuhos ang biyaya ng tagumpay at ang provision ng Diyos laging nandyan. Job 36 verse 11. Sabi niya, if they listen and obey God. Basa, 1, 2, 3, go. If they will be what? Parang ulit. 1, 2, 3, go. Ito po ang mga masunurin. Hello? Ang puso ng isang masunurin. Ito po yon. Kapag sinunod mo ang Panginoon, they will be blessed with what? Prosperity throughout. Imagine sa buong buhay mo, the moment you obey the instruction of God and also your leader, hallelujah, mabubuhay ka sa kasaganaan habang nandito ka sa lupa. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, partner, sunod lang ng sunod sa pinapagawa ng leaders mo. Di ba? Isaiah chapter 60. Ang pinto ng kalangitan, verse 11, mananatiling bukas araw at gabi sa marunong sumunod. Yeah. Isaiah 60 verse 11. Mananatiling bukas. Sino po ditong gustong bukas gabi at araw ang pintuan ng kalangitan para sa buhay niya? Para sa pamilya niya? Yung mga nagtatrabaho, there will be a great promotion sa buhay nyo. Yung mga mag-a-apply sa ibang bansa, anumang klaseng visa ang gusto mo, sumunod ka na sa Panginoon, magiging susi naman yun para buksan ng Diyos ang pintuan ng ibang bansa para sa'yo. Magugulat ka na lang, hallelujah, yung mga bagay na sa tingin mo'y napakahirap, na imposibleng mangyari. Kapag sumunod ka sa Panginoon, walang mananatiling pintong nakabukas, nakasarado. Bakit? Kayang buksan ng Diyos ang pintuang sarado, sapagkat ang Diyos kapag nagbukas, walang sino mang magsasara. Amen? J1 Bawan, I tell you and I declare, araw at gabi, bukas ang pintuan ng langit para sa inyong mga buhay, para sa inyong mga trabaho. Hallelujah. At mahabang tayo dito na sa lupa, mananagana tayo. Ang taong masunurin dito pa lang sa lupa, nakakaranas ng kakaibang pagpapalag galing sa Diyos. Amen ba? Meron po kaming isang dating katulong. Ngunit dahil sa kanyang pagkilala sa Panginoon, natutunan niya sumunod. Isang araw nagtayo siya po ng maliit na negosyo. Habang tumatagal, pinapalaki ng Panginoon ang negosyo niya. Hanggang sa dumating po yung time, biglang-biglang pinasabog ng Diyos. Bakit? Bukas ang pintuan ng langit sa buhay niya. Lumaki po yung kanyang business. You know, kulang 200 po ang tauhan niya ngayon. Nung kami po yung nag-umpisa ng church sa bayan nila, mga 30 minutes pa mula po sa amin. And niren po natin yung 3rd floor nila for the church like this. And then nag-usap kami sa price. Okay. So, before nag-start, nagkaroon tayo ng spiritual mapping and nag-worship. Nagustuhan ngayon ng mga tauhan niya.
At every Sunday na ilang meetings namin na ginagawa yon, umaattend po sila. Yung mga tao naririnig nila kasi nasa baba lang. At ito pong sabi niya, pwede po bang gawin nyo naman ng hapon? Ginawa namin. Then pwede po bang umaga? Ginawa namin. Yung lahat ng request niya, binigay namin. Sabihin mo, pwede naman mag-request. Binigay niya, sinunod namin yon for the sake na may hayag ang gospel. Nung ako naman na nag-request, sabi ko, ma'am, gusto mong mabago ang buhay ng pamilya mo? Huwag ma-open ha. Meron po kasi silang tindahan na napakalaki. Tinitindi nila alak at saka sigarilyo. 70% ng income doon galing. Kaya sabi ko, kung gusto mong mabago ang asawa mo, then, pag inalis mo yan, then, magugulat ka sa gagawin ni Lord. Sumunod sa instruction. Tinanggal, pinalitan ng RTW. Alam nyo, walang isang taon, times 3 ang naging income niya nung inalis niya yung ganong mga bagay. Ito pa matindi. At wala na tayong bayad sa church building. Pangalawa, yung lahat ng tauhan niya, kailangan sumimba muna sa church. Doon sila magta-time in sa church. Pag hindi ka nag-time in ng alas 7, may bawas ang kanilang sweldo. Pero nakaupo lang. Pagkatapos ng service, pakain pa. Hello? Sinong hindi susunod? Ang point is, the power of obedience. No, once we obey, we activate God's power. Kaya, you want to activate God's power? Sabihin mo, sunod sa leader mo. At ngayon, darating po yung time, nasabi na sa akin, 1 hectares ang ibibigay nila for the church ng ating pong ministry sa lugar na yon. J1 Carmen, North Cotabato. Sige, palakpakan natin si Lord. Dahil sa pagsunod po doon, testify ko ito sa PEP, meron po kaming pinag-pray. Through cellphone lang, nasa Japan po siya. So, ito yon. Yun pala is na nakunan siya. Halos lahat na po ng ospital sa lugar ng Japan napuntahan pero hindi gumaling. Pero nung minister po natin, nag-react yung baby na nahulog. And after the ministering, praise God, bigla siyang pinagaling ng Panginoon. Then, gumaling na siya ilang months, nagkasakit naman yung mother niya. Pinapunta kami doon para, ang hirap kasi mag-pray pag ang request i-offer na kay Lord. Dahil sa hopeless na sila, daming sugat ng katawan. Yung pala po ay merong nangyari na talagang very personal. Hindi ko pwede sabihin tayo. So, very personal. At nung inamin niya at sinabi niya yon, praise God, instantly healed at nakalaya yung mother. And now, after ilang month nakalipas, nakaabot siya ng 80 years old na malakas at buhay na buhay sa pangalan ni Jesus. Ang good news is this. Umuwi yung anak niya last month at nagbigay po siya ng 1,000 square meters na lot for the JA1 Church, Bansalan, Davao del Sur. Kung hindi tayo sumunod, wala yung mga ganong mga bagay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sunod na! So number 3. So, stay connected to your leader. Naalala ko po si Elijah to Elisha. Di ba? Habang nanonood lang si Elisha sa kanyang leader, tagahugas ng naka-back up lang, tagahugas lang siya noon. Tapos tinitingnan, tagapagdala lang. Nakita niya yung ginagawa ni Elijah na miracles. 14 major miracles ang ginawa ni Elijah. Pero nung nakita ni Elisha, binalyo niya ang moment niya sa kanyang leader na si Elijah. And praise God, nung kinuha ng Diyos si Elijah times 2, meaning the anointing of God, double portion. Sinong gustong double portion? Hello, sinong gustong double portion? Yung double portion ng anointing ni Elijah napapunta kay Elisha. Bakit? Kasi binalyo niya yung moment sa kanyang leader. Kaya kayo habang nandito pa, value the moment with your spiritual leader. No?
your Rev Alice. Bless po kayo mga taga-Bawan dahil meron kayong katulad niya. I know na mahal naman ninyo siya. The more na minamahal niyo siya, the more napapahabain naman ang buhay niya na para maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Alam niyo yung testimony niya? Kaya nagkaroon ng miraculous move of God sa buhay niya. Bakit? Kasi susunod siya at gagawa siya sa kalooban ng Panginoon at kayo po yung mga bunga. Kaya mamahalin niyo siya. Huwag niyo siyang bibigyan ng pighati. Para hindi siya malungkot at tumanda. Pag mababait daw yung mga leaders, hindi tumatanda ang mga pastor eh. Pero pag yung marami ng wrinkles sa mga pastor, alam na. Kaya tiningnan ko, pinicturean ko si Rep Alice, tiningnan ko ngayon after 2 years, after 3 years, titingnan ko kung the same. Ibig sabihin, lalo kayong lumalago at lalo kayong nagmamahal sa Kanya. Pag tumanda yung kasalanan nyo. Napansin nyo, ulitin ko, balik ko dun sa prodigal son. Pagkalipas ng ilang araw, di ba, pinagbili, nilustay sa maling paraan ang kanyang pera. Pag nilustay mo sa maling paraan ang pera mo, mauubos. Di ba? Kaya ngayon, nung naubos niya na, ayun na hirap na siya. Kaya, ang taong ayaw ng koreksyon, ang taong ayaw sumunod, na uubusan ng meron siya. Pero, ang tao namang nananatili sa kalinga ng Panginoon at sa kalinga at pagtuturo ng kanyang leader. Ito, Luke chapter 15 verse 28. The following verses. Siyempre yung kapatid niya, hindi natuwa. Bakit? Nabalitaan niyang bumalik ang kanyang kapatid na umubos ng pera nila. Kaya sabi, nagdamdam siya. Bilang tao, makakaramdam ka ng ganon. Bakit sasabihin, bakit laging siya ang kasama ni Rev Alice? Magtaka ka kung bakit. Di ba? Ibig sabihin, ramdam niya na protected ka. Siya, nakasama sila. Hindi, it doesn't mean na pag kayo kasama, hindi siya protected. Okay? May mga time lang na ganon. Ito sabi nung kuya niya, hindi nyo man lang kami binigyan na kahit isang kambing lang para magsaya ng kaibigan ko. Di ba? Inililay daw ng kuya yung damdamin niya sa tatay niya. Kaya, sabi niya, ang tanong, humingi ba yung kuya niya? Humingi? Di ba hindi? Sometimes, kailangan mong humingi sa tatay para makuha yung baon. Hello? Sometimes, kailangan humingi sa nanay para magdoble. Nabigyan na pala ni tatay ang baon. See? Ang nakalimutan ng kuya, kung naibigay nga nung tatay dun sa bunso yung half of their wealth, how about yung isang kambing para magsaya ng kaibigan? Hello? Nakuha niya? Yan yung, mahalaga pag nasa kalinga ka ng iyong ama. Ito yon. Verse 31. Pinaunawa, di ba, nung kuya, doon sa maling uri ng buhay. Pero nung umuwi, nagpatay ng kambing, nagpatay ng mga guya, para kailangan magsaya. Ito yon. Masaya tayo pag may mga backslider na bumalik. Wala naman nag-backslide dito, di ba? Wala? Wala. O man nanghina, wala rin. Na bumalik sa piling ni Lord. Hello? Dapat yun eh. Ito, verse 31. Sabihin mo, partner, para sa'yo to. Basa, 1, 2, 3, go. His father said to him, look! Sabi natin, dear son. Parang sulat eh, ano? Pag sinabing dear, ano? Ha? Mahal? Ano pa? Mahalaga? Ano pa? Ha? Importante. Okay. Ano ba? Imagine, dear son, you have
You have always, what? Stayed by me. Ito para sa'yo. Pag nagpakore ka, pag sumunod ka, at nanatili ka sa leader mo, hallelujah, may inilaan ang Diyos para sa'yo. And the Bible declares, everything I have, what? Kanino yon? Sa mga JA1 Bawan, ito na ang inilaan ng Panginoon sa inyo. Kaya He promised, if you remain in me, in my words remain in you, you may ask for anything you want. And what? It will be granted. Kaya sabi mo sa atin, mo request na. Amen? So sobrang saya ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. So marami pa akong gustong sabihin, pero oras na. Ito yan, the reward of having a good mentor. Yan, kami po yung lubos-lubos ako nagpapasalamat sa ministry. Apostle Art, no? Sobrang laki ng ambag niya sa buhay ko. Kung wala po siya, nasa dilim pa ako hanggang ngayon. Nasa makamundong buhay. Pero praise God, isa ako sa nabiyayaan ng pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, nadamay ako sa kabutihan din. I'm so thankful for that. Kaya kayong mga nakaupo dito, mapalad kayo. Kasi ulitin ko, merong kayong rebalis na nag-aalaga sa inyo. Gumigising yung mga yan ng maaga to pray ang bawat isa sa atin. Kaya gantihan nyo rin ng pagmamahal at prayer para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito yan. Spiritual, ito yung reward na meron po tayo. Spiritual mentor. It preserve. Ito po yung reward eh. It preserve the healthy condition of your spiritual life. Napansin nyo, pag nangihina ka, nakita ng leader mo, tatapiking ka, i-encourage ka, na magpatuloy ka, kaya mo yan. Sa panahon ng pagsubok, nandyan siya. Sometimes sa tao, pag lumapit ka sa panahon ng pagsubok, wala sila. Pero sa spiritual na leader mo, kapag umiyak ka at kailangan mo ng tulong, darating sila. Kaya again, value the moment na kasama mo ang iyong spiritual leader. Sila yung nagpe-preserve ng healthy condition of your spiritual life and protects you from the scheme of the enemy. Diba nandyan sila palagi to protect you, to pray for you, to encourage you. Diba napansin nyo, isang linggo ka lang hindi naka-attend. May tatawag agad sa'yo, may bibisita agad sa'yo. Diba? Bakit? Kasi ganun kakahalaga. Gusto niyang always ma-preserve ang condition ng spiritual life mo. And always condition of your heart. Kasi pag condition ng puso mo, anumang pagsubok ang daanan mo, hindi ka tatalikod, hindi ka lalayo sa Panginoon. Mananatili kang nakatayo at sinasabi mong, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan, hindi ako mabibigo. Amen? Bakit? Because of your mentor na nagkukondisyon sa'yo. Para lang ma-preserve ang spiritual life mo. At makamit ang pangako ng buhay na walang hanggan. Wow, sobrang sarap ng merong spiritual leader. Spiritual family, sobrang sarap. It preserve the healthy condition of your spiritual life. At mag-iingat sa'yo. Imagine, bumabangon po yung mga leaders ng maaga to pray ang bawat isa sa atin. Di ba? Napansin niyo po yung mga kapatid nating Katoliko? Pamula sa altar nila, lumalakad sila dito ng paluhod. Di ba? Tama? Para lang sa gusto nila, ano man ang gusto nila. Alam niyo, pag tayo nakaluhod to pray our leaders, wow, magugulat ka na lang. Babata, hindi lang babata ang leader mo, sasaya pa sila, hahaba pa ang buhay nila. Bakit? We stand in the gap for our leader to preserve our spiritual condition ng buhay natin. Okay? So, napakasarap na merong spiritual family and leader. Ephesians chapter 4 verse 16. Sabi niya dito,
He makes the whole body fit together perfectly. Kaya nga, ang sarap sa loob ng simbahan, walang awayan. Ang sarap sa loob ng tahanan, walang away. Napansin niyo po sa mag-asawa, pag mahaba yung panahon ng pag-aaway niyo, yun din ang haba ng inyong talo. Di ba? And sabihin ng kaaway, go, go, go. Pero pag sinabi, no way! Ang tahanan ito ay tahanan ng Diyos. Kaya walang lugar sa lugar na ito ang awayan at tampuhan at siraan. Amen? Pag yun ang natili, yun ang gusto ni Lord eh. He makes the whole body fit together perfectly. Wow. As each part does its own spatial work. Sabi natin spatial work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sabi natin love. Sobrang saya. Di ba may awit tayo, walang higit kaming mamahalin. Wala na ngang ibang sasambahin, di ba? Tanging pangalan ni Jesus. Please, give her this, please. Yan ko na ito. Spiritual mentor, not only to preserve the condition of your life, your spiritual life, but also it helps you to develop your gifts or skills. I-develop ka. Alam niyo, meron po sa amin na, pag professional ang pag-uusapan at pagdating sa ibang bagay, pagturuin mo na siya, walang problema. Pero sabi niya, bakit pag Word of God ang ituturo ko, sobrang kaba ko. Pag salitain mo ng English maghapon, di mo ubusan. Pag sa labas. Pero sabi niya, nga naman pag sa ginuugid kulba, kabado siya. Bakit? Hindi lang siya nasanay ng ganon. Pero tayo, tuturuan tayo, tumayo, tuturuan tayo mag-alaga ng leader natin. Once na binigay ito sa'yo, pahalagahan mo ang nagpagamit ng pulpito sa'yo. Palakpan natin si Lord. Why? Dinedevelop ka ng leader mo na magturo at mag-alaga. Yung kahit gaano ka tumugtog, kagaling, sumayaw, kumanta, kung hindi i-acknowledge ng leader mo ang talent mo, wala ring halaga. Di kumanta ka mag-isa? Pwede naman, di ba? Pero mas masarap yung in-acknowledge yung skills mo. May leadership na nag-a-acknowledge ng talent mo. At isang araw, yung talent mo, yung skills mo na dinevelop through your leader, wow, isang araw, isesend ka naman ng leader mo para ikaw naman ang mag-alaga sa iba. Sinong gustong ganon? That is the blessing, the reward of having a good mentor. Kaya, bless po kayo na sinasabi ko sa inyo na mahalaga ang merong mentor. As I conclude, 1 Corinthians chapter 13, verse 11, when I was a child, nung ako po'y bata pa, sabi niya, nagsasalita ako at nag-iisip ako na parang bata. Ngunit nung ako'y lumaki na. But when I grow up, basta 1, 2, 3, go! When I grow up, I put away child things. Wala naman tampuhin na dito, di ba? Wala na. Wala. Paminsan-minsan lang. Hindi ka lang nakamaya, nagtampo na. Hindi lang nabati. Child distinction. Intahin mo lang, may surprise naman eh. Na-late lang. At least, hindi deny. Now, napansin nyo, may mga ganun tayo. Kung gusto mo na lumago sa pananampalataya, lahat ng childish thing, iwanan mo na. Ang bata, di ba galit ngayon, mamaya hindi na? Ang bata, pag may nakitang mainggitin, nakita yung kalaro niya, meron ako nito, wala ako nito. Wala na yung ganon. Tapos na tayo doon. Amen? Everything palalaguin ni Lord sa buhay natin. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and custom of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think.
Alam nyo, ito, pag nabago ang kaisipan mo, mababago ang uri ng pamumuhay mo at aangat ang level ng paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Because of this. Kaya, then you will learn to know God's will for you. Sino po ditong gustong lakaran ng kalooban ng Panginoon? Magpakalago ka, magpakalalim ka. Alam nyo, ito pa, isang malalim. Hindi ka lang malago, malalim pa yung the more ang puno lumalago, lumalalim at lumalaki ang mga ugat niya. Tama? Then pag marami na yung ugat niya, lalong tumitibay ang isang puno. The more na marami siyang ugat, marami siyang pwedeng i-produce na sanga. And then pag marami siyang sanga, marami siyang ipoproduce na bunga. Amen? Hello? Sige, palapahan natin si Lord. Kaya, magpakalalim ka. Magpatuwid, magpaayos. Then, magugulat ka na lang. Sasamahan ka ng ating Panginoong Hesus. At pagdating ng sitwasyon na sa tingin mo'y mahirap at hindi natin kaya, uuga ka lang para lang kawayan, babaw lang kaunti, pero pag walang hangin, tatayo na naman. Bakit? Matibay ang pagkakalagay ng salita ng Diyos sa puso mo. Bakit? Naranasan mo ang koreksyon, naranasan mo sumunod, naranasan mo manatili. At isang araw, sasabihin ng leader mo, ikaw, pumunta ka naman doon sa lugar na yon. Ikaw, pumunta ka naman doon. Amen? Sino pang gustong ganan? Mahalin natin ang Diyos ng lubos. Wala kaming ibang higit na mamahalin at paglilingkuran, Panginoon, kundi ikaw lang. Pwede ba lahat tayo tumayo? As we sing this song to the Lord. Hallelujah. Walang higit kami mamahalin. Yes. Wala nang ang iba sasama. My Father, in the name of Jesus, surround your love in this place. Coming from your throne. Nagmahal sa amin. Yes, Lord. Ang utos mo ang aming susundin. Once again. Walang higit kami. Yes. Do you love Jesus? Mamahalin, wala nang ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang. Oh, thank you, Lord. Ang nagmahal sa amin, ang utos mo ay aming susundin. Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso. As a prayer of our heart, wala nang ang iba wala kami ibang sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. ang utos Ang mo. utos mo ang aming susundin. Ibigin ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, Yes, O Lord. Diyos, buong puso
ibigin ka, Panginoon. O Diyos na Kung meron ka mang mamahalin ng higit, dapat si Jesus yun. ibigin ka, O Diyos, As well, puso at lakas, your spiritual family, your spiritual leader, at kaluluwa habang na nangangalaga paglingkuran. to preserve your spiritual life, your condition of your spiritual life for the last time. Ibigin ka, Yes. O Diyos, na higit sa Love the Lord. ibigin ka, O Diyos. Yes. Buong puso at lakas, buong Isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan. Paglingkuran paglingkuran at papurihan ka. Palakpan natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Lubos, O Diyos, ang amin pong pagpupuri at pagpapasalamat. Dahil una mo kaming minahal at inibig sa mundong ito. Patunay ng pag-ibig mo ay nagawa mong ibigay ang iyong buhay para sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, release the love of Heavenly Father sa puso at buhay ng bawat isa. Ang paglago ng aming pong spiritual life, gamit ang inyo pong mga itinalaga para sa amin. Yes. Jewan Bawan, again, you are blessed because you have a good mentor, Rep. Alice and her family. Para mangalaga sa inyo ang nais at paglago ng inyong spiritual life, ang kanyang ninanais. I know na mahal niyo siya. Mas lalo niyo pa siyang mahalin, mas lalo niyo pa siyang suportahan. I know, walang taong sumuporta sa lingkod ng Diyos na kanyang pinabayaan. Instead, your life sa mundong ito magiging sagana sa lahat ng bagay. Panginoon, sa oras na ito, hayaan mong ang kapangyarihan mo, hayaan mong ang presensya mo, ang pag-ibig mo ang siyang manahan sa puso ng bawat isa. To accept the correction, to accept the value and power of obedient heart from you, as well sa kanilang leader. At manatili sila sa kalinga ng kanilang leader. At darating yung panahon, sila naman din ang magiging leader. At mga leader ay magiging pastor mo din. At gagamitin mo rin sa maraming tao na walang direction ng buhay. Father Heart God, I pray. Continue, God, to open the floodgates of heaven. Pour out unusual kinds of favor and blessings of God and man manifest sa bawat masunuring mga anak mo. Sa bawat mga anak mong nananatili sa kalinga mo at sa kalinga ng kanilang leader. God, again, protect your people. Also, lahat ng nasa online sa oras na ito, anuman at saan man kayong dako ng mundo nandoon. My Father, in Jesus' name, continue to open the floodgates of heaven upon their lives right now. In the name of Jesus. And whatever request and desire and prayer of their hearts, allow my Father to accomplish the request unto you for your glory. In Jesus' name. At magkaroon ito ng kaganapan for your glory. And now, in the name of Jesus, we love you, we honor you. In Jesus' mighty name, everybody shout and say, Amen and Amen. Palaparan natin si Lord. Hallelujah. Praise God, praise God.